May mga comments akong hindi sinasagot at sasagutin ko kung bakit hindi ko sinasagot yon sa video na to. So, ano ba yung mga tips ko this holiday season para maprotektahan nyo yung sarili nyo, especially yung mga credit cards nyo, para hindi kayo ma-scam? Hey guys, it's Rika. I wanted to create this video kasi nagbabrowse ako through our YouTube studio. Sinasagot ko yung mga comment nyo. And ang dami kong nabalikan ng mga comments na hindi ko sinasagot. May mga comments akong hindi sinasagot at sasagutin ko kung bakit hindi ko sinasagot yon sa video na to. Also, I wanted to create this video then kasi it will serve as a good reminder, especially now in holiday season. I want you guys, mga subscriber namin, even yung hindi pa subscriber yung nanonood ng video na to, there's a reason ba't nanonood ka ng video na to. I wanted you to be safe sa mga scammers. This is very related with security sa paggamit ng credit card natin. So ano ba yung tanong na sinasabi ko na hindi ko sinasagot? Marami kasi mga nagko-comment ng example ito. Sabi niya, how much credit limit binigay sa'yo, BDO Diners? How much laman ng credit card na nakuha niyong RCBC Platinum? How much credit limit? Union Bank. Magkano binigay na credit limit? Magkano credit limit mo? Mga ganong question. I don't answer that, guys. Hindi ko pa nasasagot, or kung sasagutin ko man ngayon, hindi ko ibibigay sa inyo yung credit limit. Because, guys, these kind of questions for me, I don't think it's necessary na i-share ko sa inyo at never ko i-share yan online. Gumagawa ko ng content. Syempre, na-share ko sa inyo yung mga information ko about ilan yung card ko, kung may ganito ba akong card, ganun, blah, blah, blah. Nandyan yan, nasasabi ko yan sa video. Pero hindi ko na dapat sabihin yung credit limit ng card ko. Why? Because of security, guys. It's holiday season. Ang dami na namang scammers. If member kayo ng mga group like Reddit or Facebook, siguro nakapasa na kayo kahit isa man lang dyan na nag-share na experience nila na na-scam sila for awareness. Kapag naka-encounter kayo ng ganun, guys, basahin nyo yun para alam nyo din kung paano nagtithink yung mga scammer o kaya alam nyo din kung ano yung mga recent na modus ngayon para hindi kayo mabiktima. So yun, guys, hindi ko sinasagot yung mga credit limit na yan kasi bakit? Number one, pag sinagot ko, magkano credit limit mo ng RCBC? Meron akong 200k sa RCBC blah 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 platinum na card ko. Kung may scammer na naglo-lurk dyan, tapos tinitignan niya yun. Ganun ako mag-isip eh. Titignan niya yun, tapos alam niya na may card ako nito kasi shinare ko, may ganito akong card ng RCBC, tapos alam niya 200k, tapos isa siyang scammer, alam niya kung paano yung manipulahin yung mga tao, pwede niya akong tawagan. Usually, mga scammer na yan, may mga numbers na yan natin eh, kasi ang dami ng mga hacks na naganap. So, na-share na yung mga information natin. At tapos tawagan niya ako, alam niya yung information agad, alam niya agad yung credit limit ko. Diba? So, yung mga ganun information, guys, you don't have to share it. Yun ang nasasabi sa inyo, huwag nyo nang i-share kasi pwede kasi magamit against you yan eh. Tapos mabiktima pa kayo ng mga scammers na yan. So, I'm sorry guys sa mga nagtatanong na yon. I know most of you for sure ay good naman yung intention nyo kasi may isa nagtanong na parang I think ang reason niya lang naman kung bakit niya tinatanong yung credit limit is para malaman niya kung magkano yung binibigay ng bank kasi bibili ata siya ng motor. Mga ganon. I know naman na may pinanggagalingan yon pero ayun yung reason po kung bakit hindi ko siya sinasagot. I wanted to make this video para mag-serve na lang din as reminder na maging very, very vigilant, very serious tayo sa pag-take ng responsibility ng credit cards natin, especially this holiday season. Double time talaga ang mga scammers. Take it from me, hindi pa ako naging victim ng credit card fraud. Wala pa naman. Kasi I take this very seriously, guys. Kapag nag-credit card ka, nag-agree ka naman sa terms and condition ng cards, you should be responsible with the usage of your card. So that's my take on using credit card. I take radical responsibility sa paggamit ng cards ko and pag-protect ng cards ko din. Pag nandun na kasi yan eh, pwede kang paikot-ikotin na lang ng banka, tapos mahirapan ka lang din sa pag-dispute ng charge na hindi mo naman ginastos, may stress ka lang din. So, the best thing to do is prevention na lang din and be aware. Information is key din, guys. So, yun yung sinasabi ko kanina na kapag naka-encounter kayo sa Facebook group, kung may mga nag-viral dyan, panoorin nyo na, basahin nyo para maintindihan nyo kung ano yung ginagamit ng mga scammer ngayon. Usually, emotion yung ginagawa nila dyan, fear. Matatakot ka, kaya ibibigay mo like yung OTP, ganyan. Okay guys, so not to say na kapag naging victim ka ng mga scam na yan, it's 100% your fault. I don't believe that. I actually want to share my opinion din na dapat banks should also protect us. Dapat pinoprotektahan din nila tayo. I mean, think of ways para maprotektahan yung mga consumer na hindi makuha yung data natin, ma-detect nila kung ano mga ginagawa din ng mga consumer, like sa website nila, yung mga kino-clone, gano'n, na hindi lang sana more on information dissemination, like awareness na huwag nyo i-click yung ganito, OTP. Hopefully, may ginagawa din yung mga bangko para ma-prevent din yung mga scam na yun. Or talagang, I mean, yung law enforcement ba, like habulin nila
nila talaga, investigahan nila, ma-put into justice yung mga people behind this. Maybe syndicates din yung iba. So, we'll never know unless we dig deeper. Hopefully, those who are in the position should do that kasi we are merely consumers. So, but since card user ka na, these are the things that I sharing para maprotektahan din yung sarili mo. So, ano ba yung mga tips ko this holiday season para hindi kayo ma-scam? So, number 1 tip ko, pinipili ko kasi pag nakuha ko ng credit card, dapat isang rule ko dyan is pwedeng ma-lock yung cards online sa online app. So, i-explore nyo kung meron ba siyang lock feature sa mga app, mobile banking app. So, for example, RCBC, pwede mong i-lock, BDO, Union Bank, lahat halos ng card ko except Metrobank. Metrobank, kung nanonood ka nito, bakit ba ganun? Ayusin nyo naman yung, yung security feature ng app nyo. Lagyan nyo na din ng pwede i-lock. Baka naman meron na, guys. Let me know kung meron na. Lagi nakalock yung card ko, ina-unlock ko lang yan pag magbabayad na ako ng physical store. And then, another thing na ginagamit ko sa online shopping naman, para hindi ako nabibiktima ng mga online scam, I only use virtual card pag nagsha-shopping ako online. Lazada, Shopee. Isa lang yung connected dyan. Virtual card lang. Kapag meron akong credit card na wala siyang virtual card, for example, Metrobank, wala siyang virtual card, hindi ko ginagamit yan sa online shopping. Yung mga physical card ko na walang ganon, hindi ko ginagamit. So, yun lang ginagawa ko. So, para pag na-scam ako doon, alam ko kung anong card lang yung ginamit ko online. So, yun. Another thing, paulit-ulit ko sinasabi is, guys, use CVV sticker. Ang CVV, yung 3-digit code na makikita nyo sa likod ng card nyo. For example, tong RCBC card ko, ayan yung CVV sticker, yung bilog na yan, yung foil na nakikita nyo. Tinakpan ko yan. Para to sa mga gumagamit ng mga physical card nila, mahilig mag-swipe sa mga store, sa SM, sa gasolinahan. Oh my God, guys, ang CVV code, ginagamit yan sa pag-online shopping. Pag nakuha nila yung card nyo, card number nyo, halimbawa, yung ibang card, nakalagay na dito yung card number sa harap, diba? So, pwedeng picturean lang yan. Tapos, kailangan na lang nila yung CVV sa likod. Tapos, hindi nyo pa tinakpan. 3 digit lang din yun. Ang daling sa uluhin nun. So, takpan nyo yan ng mga foil na ganito. Itong ginagamit ko kasi pagka intentionally yan na parang tinanggal, malalaman mo kasi one time use siya. Pag na-scratch siya, alam mo agad na tinangka siyang buksan. So, lahat ng card ko may ganyan, even debit card. Example, yan din. So, meron akong link sa baba kung saan ko siya binibili. Shopee link, share ko na lang din. Tapos guys, mga online links, pagka naka-receive kayo na anything na online link sa text, wag nyo na i-click yon. Hindi naman dapat nagsisend ang mga bank sa atin ng online links. Kahit basahin nyo yung mga tinetext ngayon ng bangko, so nire-remind nila yung mga tao na wag na lang i-click yung link kasi usually phishing yan. Dadaling kayo ng links na yan sa kung wari, nagpapanggap silang website ng bank, tapos papalogin sa inyo yung username nyo. Pag nilogin nyo na, nare-record na nila yon. So, pwede na makuha yung login info nyo. Tapos, gagamitin nila yon to access your accounts, totoong website. Another thing, kapag may tumatawag sa inyo, para sa mga naka-iOS o mga naka-iPhone na cellphone, merong app akong nabasa. Hindi sponsored lahat to, guys. Oh my God. Tag ko kaya sila. Sponsoran nyo ako, ha? Meron akong in-install dito. Nabasa ko lang to. Who's Call? Yung app na yan, kapag naka-install siya sa phone nyo, ewan ko lang po kung meron sa Android, lalagyan niya ng description kung scammer or kung legit. So, halimbawa may tatawag sa Metrobank, tapos nakalagay, Metrobank promo scammer. Hindi ko na sinasagot. Hindi nyo na siya kailangan sagutin. Tapos makikita nyo kung legit, parang sasabihin niya na kung saan related yun. I-research nyo na lang din yung who's call. Pero very helpful sa akin yan. So, ginagamit ko siya pagka may tumatawag na hindi legit from bank, hindi ko na sinasagot. Tapos, pino-auto-block ko. So, yun guys, ang common na nabasa ko dun sa mga nag-share na na-scam sila. Actually, dapat mag-thank you tayo sa kanila kasi they post it for awareness. Parang hindi na tayo maloko. Ang common denominator dun sa mga nabasa ko na na-scam is usually, nakokot sila at a bad time. So, for example, tulog sila nung tinawagan sila. So, kakagising lang nila. Edi, medyo groggy ka pa kasi kakagising mo lang. Wala ka pa masyado sa ulirat. Tapos yun, babanata na sila na, kayo po ba si ganito? At sasabihin nila yung pangalan, birthday, lahat alam na ng scammer. So, parang legit, di ba? And then sasabihin na, kasi po, parang 1 hour ago, may tumawag po, nagpa-add ng secondary number. Kayo po ba yun? So, syempre, kung ikaw yung sabihin mo, alam mo namang hindi ka tumawag, nagpa-add ka ng bagong number. Hindi. Tapos, sasabihin, kasi po may naka-floating po kayong 10 transaction. Nalagay ko dito yung post ako nabasa.
Tapos sabi niya, so hindi po pala kayo yun. Tapos kailangan, sige po, i-cancel po natin. So ikaw, nakakagising mo lang. Akala mo, oh my God, may gumagamit ng credit card ko, blah, blah, blah. Tapos maluloko ka niya na ika-cancel niya yung transaction. Magsasend lang siya sa'yo ng code. Yun yung OTP na gagamitin nila para mag-proceed yung transaction nila na chinarge nila o kinarga nila sa card mo. Yun na yun. Tapos nabigay na yung OTP. Kasi nga, mga scammer, magagaling sila dyan. Scammer na nga sila. Alam nila kung ano nag-work para maka-scam ng tao. So, ang malas kapag nakokot ka on a bad time, kakagising mo lang, o nag-work ka, tapos very focused ka sa work, tapos bigla kang tinawagan na kesyo ganto ganyan. Ang number one tip ko doon sa ganon, diba sinabi na sa'yo na scam ka, parang medyo naloloko ka na medyo naniniwala ka na. Kasi guys, ito, even the most educated yung mga taong very careful din, na-scam din sila. Ganun yung nababasa ko. Kasi nga, ang galing ng tactic ng mga scammer. So, isang way para makita nyo yun, actually, nabasa ko lang sa comment. Thank you dun sa nag-comment. Sabi niya, habang tinatawagan ka, i-check mo na yung app mo. Tignan mo kung totoong may transaction yung sinasabi niya. Ma-verify mo dun eh. Kung hindi, scammer, baba mo yung call. Ganun. O kaya, isa pang rebat dyan. Pag sinabi niya yung OTP, sabihin niyo, I'll just go to the bank. Ganyan. Okay, drop call mo na, tapos tawagan mo yung bank. I-verify mo muna. Remember, pag may OTP, scam yan. Huwag mo ibibigay OTP. Yun talaga ang pinaka-importante sa mga tip na yun. Don't ever give your OTP. Kasi pag binigay mo na yung OTP mo, nag-proceed yan, kahit po magtawag ka sa bangko para i-dispute, sabihin mo sa bangko, hindi po ako yung blah blah blah. Usually, ang ng bangko dyan, binigay mo yung OTP eh. Nasa rule na wag ibigay. So, hindi din nila ibabalik yung transaction mo. So, yun guys. Siguro last tip ko na related dun sa kung bakit di ko sinasagot is be careful sa pag-share ng information nyo online. Like halimbawa, very happy kayo, ganyan, na-increase yung credit limit nyo. Kung nasali kayo sa mga group, you can use dummy accounts to post. O kaya, you can use anonymous na lang na post na, ay, ganito, ganyan. Tapos pag mag-share kayo ng picture ng mga card nyo, mga guys, okay lang picture ng buo, takpan nyo naman. Kung gusto nyo talaga i-share, takpan nyo na lang. O, wag nyo na i-share. Kasi malalaman agad yun, tas naka-personal account ka pa, buo yung pangalan mo sa Facebook, shinare mo pa yung front ng card mo, may card number, o diba? Madali kayo mabibiktima ng mga scammers. So, be careful with what you post, what you share online, because strangers can read that. Pwede nilang magamit yan. So, please be careful ngayong holiday season. Kasi guys, mga subscriber namin, we love you so much. Kaya, sinishare namin to. Coming from someone na very grateful na hindi pa naman ako nabibiktima and hopefully hindi naman ako mabiktima ever ng mga scam na yan. So, yun ang mga ginagawa ko. Hopefully may nakuha kayo dito and sa mga nagko-comments dun sa namin. I have nothing against you guys. I know naman na may mga reason kung bakit naman kayo nagtatanong ng ganon. Shinare ko lang din kung bakit hindi ko siya sinasagot. Okay? So, if nandito ka at gusto mo naman ng credit card, I would like to plug na extended na naman yung promo ng Union Bank. If you want to apply for a Union Bank credit card, kung may card ka na, mataas yung chance mo ma-approve, you can use my link below. If wala ka pang credit card, first time mo pala magkaka-credit card, you can also use that link kasi Union Bank will also process yung mga wala pang card. So, if feeling mo eligible ka, ma-approve ka naman, why not try? And Union Bank, Visa Platinum yung card, which is okay naman. Nagamit ko na siya recently. Also, I wanted to say advance happy holidays for everyone. Merry Christmas, Happy New Year for those who celebrate. Let's spread love, kindness this holiday season all year round. Huwag lang naman through holiday season. Yun lang guys. See you in the next video.